Yo, 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 mic check, mic check. Nandito ulit tayo sa... Ayusin ko lang yung camera ng konti. Paganto ba? Paganto. Yan, yan. Yan, para gitna tayo. Yan. Yan, yan. Yo, 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 yo. Nandito ulit tayo sa ating reaction video. At bago tayo magsimula, tulad ng nagkagawian, alam niyo na to. Shoutout Tito Shernan, UJ Ambal from Batangas, but OFW here in South Korea. Uy, sana makabalik ako dyan sa South Korea. Parang bago mag-pandemic, nag-show kami dyan, kasama ko si Delo. Kamusta kayo sa mga nakasama namin dyan sa South Korea? Pa-shoutout Tito, RP, laging present. Next po, Bagsik versus Sir Deo. Okay. Pa-shoutout Tito Shernan sa anak ko na si Angeline from Montalban. Happy graduation sa kanya this April 30. Oy, ngayon yun ah. More power po sa channel mo. Alan from Las Piñas. Congrats dyan sa anak mo. Mag-aaral ka mabuti. Pa-shoutout mula Lanao del Sur, Norman Deca, Deca family. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you sa mga reaction. Solid lahat. Grabe ba? Kakatapos ko lang panoorin yung site at Cripply. Halos lahat ng reaction mo pinapanood ko. Dapat oras-oras upload. Gusto ko nga mga dalawang video sa isang araw kasi napakadami na ng battles. Gusto ko lahat magawan eh. Pero sana kayanin, no? Pero pinipilit kong araw-araw makapag-upload para meron kayong paglilibangan. Shoutout Tito Shernan Erickson ng Jade's Bread Isabela. Okay. Tito Shernan, pa-shoutout yung tropa kong packboy na si Raymond Christian Alvarez from QC. Pa-request ng Looney versus G-Cloud. Oy, interesting nga. Maganda yun. Maraming salamat sa mga video mo, Lods. Laking tulong dito. Pampalipas oras dito sa work. Ingat palagi. Mag-iingat kayo palagi sa trabaho nyo ha. Huwag kayong magjajakol. Pa-shoutout idol sa misis ko na si Jeng at sa dalawang anak ko na sobrang kulit. Darren, Topher at Dana Tofi. Salamat boss idol Otit. Yun. Ayun. Shoutout sa inyo lahat at wag na natin patagalin to. J Black versus Mot. Let's G. Mawaskol ba? Rarara! Sige sagpangan! Matira mayaman! Tapos una kong kalaban si... Fuck! Madaoy kaya? Kaya! Isa ang kamot sa mga idol si Mot. Halata Ba't may senyas ng down si Sak? idol si Mot. Ayun, nakita na. Hindi talaga na ito si Sako. Nagsisenyas ng ganun, gago ang puta. Halatang mga tagahangang na late, oy. Aware ba kayo kung paano tayo nito kinengkoy? Ahon 7, sabi niya. May bagong salta na naman tayong makuhold up. Na kapag eroplano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante. Agay-agay. Yaga-yaga! Kay Fags, nakangiti ka pang sinabi yung gago. Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranting bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Magandang strategy yun, yung kunin yung loob ng audience para kasi may nasabi nga siya sa past battle niya. Napakalaking bagay nun para makuha agad yung momentum. Pag jologs ba, Bisaya agad? Yan ay excess pagmamalabis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Pwes, huhubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Pag tinadtad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Damn! Yeah! Ganda nun. Bisakol ba manamit? O mas formal ka nga ngayong? Halata nga na Tagalog kitang-kita sa barong. Mas magmumukha pa tong basahan dahil sa tagpi-tagpi. Dahil pagtapos ko to lapatan, malamang tahi-tahi. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami the way we speak. Bisayang apokalipto tong kabif. Alam mong may punto pag nag-spit. Ang galing na ng mga anggulo at punto ni J Black, grabe.
Dahil matapang ka at nagawa mo na, sige nga, sabihin mo ulit, Bisacol. B? Sa? O ba't bumahag buntot mo, Gar? Tingin nila, OP ka? Oo, OP ka, putang ina mo, wala ka sa lugar! Yabang ni pistolero at kaplastikan mo, bibigyan ko ng hangganan. Mukha lang tong humble kasi gumaganto siya kada laban. Home court advantage, pinagtanggol ko lang yung crowd na niloko mo at pinakinabangan. Crowd reaction, mukhang mas iyong kailangan. Nakapag-alay ako ng lechon de Cebu sa ahon 14 na hindi nang lilimos ng palakpakan. Ako yung may pinakamalaking ambag sa pinaka-ingranding handaan. Main event ka nun. Tapos wala ka man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinakawalang kwentang nag-main event sa gubat! Kami, laban namin ni Luxuria yun. Wala talagang kwenta kasi nagpabaya. Maganda sana yun kasi maraming makaka-relate eh. Anyway, tuloy natin. Real talk! Real talk, yeah. Totoo. Pansin nyo, maiba. Pansin nyo si Mot, humina ng mga sulat di tulad noon. Kung sa bagay, madali lang talagang ma-burn out yung ningas kugon. Nasa kanya na lahat ngayon, kaya di na siya motibado. Habang ako, paangat pa rin yung sargo. Iba yung motivated lang sa tao na dedikado. Yeah. Bakit? Kung nakaharap mo ba yung mga line maker ng 3GS, kaya mo makipagsabayan? Kaya lang naman notorious yung pangalan, iniiwasan kasabayan. Mga gurang ng uprising, nilabanan. Para yung standing, maigapang. Kaya lang naman lumuhod, mga tala, wala na sa kalakasan. Kaya nagka-spotlight ang isang yan. Gamu-gamu nga naman. Kasi yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Title ng album niyang, Panalo Ka Sa. Abay, akmang-akma nga sa kanya. Kasi pag sigurado na panalo, dun lang siya kumakasa. Kaya tangina ka! Undefeated pa talaga tong gagong to. O mahihina lang nakakalaban niya. Mapagkumbabang kampiyon ng mga tao, rasista sa kababayan niya. Wala kang pinakitang totoo. Kaya ngayon nakarma ka. Nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. Pang-intro ng PSP yun, di ba? Ginoo, magpakilala ka. Tapos dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. Ganda. Round 1, Mot, pakinggan natin. Round 1, Mot, let's go! Yo! Binring up niya yung laban ko kay Fangs. Lumalapit sabay angil ng angil. Alam mong tinalo ko na yung Fangs, tapos sa akin ka pa nakipagpangil sa pangil. Yeah. Tapos sabi mo, narinig ko, yung panalo ko hindi pa magkakaroon ng hangganan, bro. Totoo yung sinasabi mo, talagang mahihina mga nakakalaban ko. Game! Maayong gabi sa inyong tanan. Di ko na patatagalin to. Baliktaran na agad yung tipong maaaning to. Simple lang. Huhulaan ko mga gagawin mo. Huhulaan mo mga gagawin ko. Kasi puro prediction po sa FB. Di mo malaman kung play safe o maagang reasoning. Minamaliit kanyang sarili, gusto underdog sa scene. Para kahit bumanat lang ng easy, mukhang magarbo yung dating. Yan ang strategy niya bilang MC, puta, mind conditioning. MC, mind Oo, conditioning. puro paawa mga hirit. Putang inang to. Sinali lang daw siya para may taga-benta ng ticket. Eh di buti alam mo. Kasi nung nalaman niyang sa Ubek, magkaka-PSP hala. Yung isip sinara. Lumipad agad pa Maynila, pumirma ng kontrata para masingit si tanga. Pagbalik, imbis na pera, goma-gomang ticket yung dala. Yung akala niyang mataas na TF, ticket fee pala. Tanginang TF yan, commission base. Para lang makabattle, pumatol, todo hassle si Idol. Ang masakit, hirap ka na nga mag-isip ng quotable, may quota ka pang hinahabol. Habang kami, inimbitahan para sa battle, talagang sagpangan parang hayop. Yung PSP namin, pangil sa pangil. Ikaw,
para sa papasok. Haha! Damn! Tangina. Kasi kita nyo naman, PSP, pangil sa pangil para sa papasok. Pero tingin ko, nakaka-apekto yung ginawang strategy ni J Black na kinuha niya yung loob ng crowd na parang, tangina, ito yung umiinsulto sa atin dati, oh. Ginaganto tayo, tangina, tapos ano, papayag kayo na ganto. Kaya kahit, tingin ko, kahit magaganda naman yung sulat ni Mot, parang yung pride nila na tangina, yun yung uminsulto sa amin dati. Pero may mga nagre-react pa rin naman, pero maririnig mong parang, pigil eh, alam mo yun? Kasi maganda yung strategy yung ginawa ni J Black sa round 1. sa roster ng Matira Mayaman, halatang pinalit lang to kay A. Kaso eto lang parang nakaupo sila Sak Maestro, yung kaninang mga nakatayo para, ayun, nakaupo sila ngayon. Apex para tipid yung budget. Lahat pwedeng ipambato habang ito pang side bet. Pagdating din sa letrahan, lahat may hype yung talent. Kilala sa skills o style set. Sa daming pangalan, J Black, iyo lang yung silent. O, J Black, EU, silent. Basta pagtapos ko kay Sayad, tanong nila sino na sunod. Nung sinabi kong si J Black, walang interes na malugod. Nagkampiyon ka na't lahat, parang di ka pa rin napanood. May JBL na sa alias, hindi pa rin siya matunog. Oo, 2021 champion tong ugok, kaya nagfeeling panalay. Wala namang respeto at pagkilalang tinangay. Pagtapos mag-champion, epic, naging nobody na si Bay. Parang Sebastian lang tong JB, kasi yung hype niya nung pandemic, bigla ring namatay. Damn! JB, yung si JB Sebastian, yung nasa bilibid noon na balitang namatay na nung pandemic. Ganda nun. Ang ganda nung pagkakonstruct niya dun. Oh, baka mag-rebat. Biglang makaisip ng vengeance. Di ako si JB Sebastian. Ako si Jaguar. Big Fish sa Cebu ang i-assume niyang resemblance. Pues papaalala ko lang ulit, taga-benta ka lang ng ticket, taga-hakot attendance. Imbis na Jaguar, baka gwardiya, doon ka nakatoka sa entrance. Yan, maganda yan. At sa labas! Ang kagandahan dito, kahit na maganda yung naging strategy ni J Black sa una, mga taga Cebu naniniwala ko, marunong pa rin talaga appreciate yan. Siguro, napaganda lang talaga yung strategy yung nagawa ni J Black nung round 1. Nang battle rap, isa ka lang mahinang uri na makata. Kampyon na wala man lang kantang naiukit yan sa masa. Kaya sa pangalan mong dala, isipin mong mabutit mahiya ka. Naturingan kang JB, pero sa music, di ka kilala. JB Music, ayun yung bilihan ng mga music. Mga speaker, gitara, mixer, mic, yun. Ganda nun. Chal Bonifacio. Actually, ang dami mo nga may isip sa JB eh. J Black, marami kang may isip dyan. Na body bag pa lately. Lalong nanliit tong JB. Wala na ngang music, wala ring gig, hindi pa umubra sa MB. Pero ika nga ni Iho, pwede manalo kahit sino. Wala yang biro bagamat. Di rin lahat ng nananalo nagiging tipong alamat. Tulad mong may titulo pero hindi nga bumakat. Kinalimutan na agad. Ginagamit mo na lang yung salitang puso ng kampyon kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak. Kaya ang estratehiya, magpakababa, pampaawa para yung sulat, maapuyan, makagulat at paboran. Yan ang puso ng kampyon na may utak ng talunan. Round 1, tingin ko slight edge, maganda yung naging taktika na ginamit ni ni J Black. Para sa slight edge, J Black. Round 1, J Black ako doon. Konti lang, konti. Round 2, let's go. Round 2! Nagtayuan na sila sa Maestro. Okay. So pag round ni J Black, tatayo sila para suportahan. Okay. Split ni Badang, J Black. Let's go! Tangina! Akala ko magbe-beast mode. Wala pa rin akong lupit na nakita. Naghahabot ng kota. Tangina. Pasalamat ka. Ang tawag dyan, partida. Tanginang to. Sabagay, tama yun. Naghahanda na ako, tapos nag-aasikaso pa ako ng event, ganito, ganyan.
'Diba? Dalawa ang trabaho niya. Pero gusto mo yun eh. Napakahambugero. Siya daw naghahakot ng atensyon, bumenta nga lang yung ticket nung na-upload yung battle namin ni Pistolero. Ang daming bumili sa akin dyan, oh. Putang yan, mahiya ka naman. Real talk, real talk. Marami ang Kasi umini talaga pangalan niya eh. Parang tangina. Si J Black, nung nasibak niya si Pistolero, parang ang tingin sa kanya, putang ina. Baka, ito yung klase ng style na kayang sumibak ng hindi mo akalain. Tulad ng Kaimot, yung iba pang parang powerful MC, malalakas na MC. Si J Black ang isa sa technique. Ayun yung nakita nila after ng laban nila ni Pistol. Paano kita idadissect ngayon? Yung estilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na estilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. Lakas nun, lakas yun. Yung reaction ni Sak Maestro. Para lang maibalik siya sa mapa at mai-hype ulit. Ginawang scripted yung interview namin. O bakit di totoo, boss? O pakyo kayo kung di kayo aamin. Black, sabihin mo patay. Sasagutin ni Mot niyang yatap. Para lang mai-hype ulit yung estilo niya, pinagmukha akong tanga. Tangina, kung totoo man yun, pangit nun. Interview na si scripted. Puta, sa flip top, hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Pibus. Halata naman sa biyak mo sa noo. Ang gaganda ng mga anggulo ni J Black, ha? Tingin nyo doon, brilliant idea. Kung matalino si Pibus, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Pibus, di kanya papabadibag sa harap ng best crowd. Kung matalino si Pibus, di kanya papalapas sa bagong ako na mala Greyhound. At walang undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Malaking bagay din yung may mga hype band dito si J Black, si Range, si Pistol. Kasi syempre puta nakikita nila yung mga idol nila nagre-react. Ibig sabihin malakas yun. Pero kahit hindi naman mag-react yung mga yan, ang lakas naman eh. Ano lang, syempre support, kababayan, kaibigan. Congrats! Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsasyabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsasyabu. Pero di ka nagsasyabu. So paano mo yun pinagsususulat? Gumawa ng kanta para mamulat yung mga adik, matagal na yung mulat na mulat. Di ko sinasabing magsyabu kayo. Pero kung di ba? Di ko sinasabing magsyabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo adik rin. Yung kinaaadikan lang natin ng iba-iba. Maparap battle o kanta para panalo ka sa kalaban mo akusahan mo na adik, di ba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema kalabanin yung tinira mo mismo, yung biktima. Ang ganda. Wala pa ako nakikitang tapon na anggulo at sulat ni J Black mula round 1 hanggang round 2, consistent, malakas. Tol, magkaiba kayo ng pinagdaanan. Sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Wow. Gaston. Samantalang, sa kanta mong ginto, sinabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Kasi nga may sasakyan na. Kaya kung san-san na pumaparada. Pero wala ka pa rin lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada.
mga haliging inaanay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay, ano? Naging tulak yan, tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Kaya bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng basket, sabay iwanan bangkay mo sa streets. Tupac Makapili, rapper na preacher kaso nga lang din snitch. Maraming galit sa mga kumakanta ng adik. Kaya di malabong bumulagta ka ngayon dito sa pangil. Kasi nasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan na parok sa pasil. Bogbog! Kinain tong kamao. Ika'y mawawalan ng kamalayan. Tsak inabot kung usapan hand to hand. Ika'y magiging kawalan. Kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kung mag-punch, sunod yung void. Tang ina, mali yung order. Ang gesture ni M-Site yun ah. Ika'y nasa upper, cut ng under, dog, last pa sa ranking yung place. Knockout pa rin yung undefeated na MVP. Michael Venom Page. Kainin mo tong Michael Venom Page. Pa-comment ulit kung sino yun. Thank you. mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches get stitches. At yun ang batas ng kalsada. Pasalamat ka na lang, amigo, na nagkaharap na tayo dito. Ngayon nasaksihan nila mga testigo na kaya ka na lang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, ba't di ka na lang magretiro? Pas. Haba ng round ko. Wala pang tapon na round si J Black. Malalaman natin dito, round 2, Mot. Pakinggan natin. Round 2, Mot! Let's go! Yo! Kung pinakinggan mo talaga ang mga kanta ko, alam mo dapat na nagmamalasakit ako. Kasi ako'y galing din ilalim. Pero sige, ako na yung may panalo ka sa total. Makakatikim ka sa akin. Panalo ka sa makakatikim. Ano na naman siya? Ayun. Reference. Droga reference. Kuha reference. Mga ganun. Sa mga di nakakaalam, galing na ako dito noong Disyembre. Rapolo, Turbo Hectic, Connection 4, tanda pa? Headliner mo, tat 6 threat, tas tong si Jomar, di kasama. Tas laging tinitira si Apex, ginawang competitor sa bara. Ikaw nga sa sarili nyong hometown event, kahit sa Menimore, wala ka. Kung ganun bilang kampyon, parang wala kang ang kwenta. Ang masakit, papunyeta. Balita ko, kahit sa tiket, di ka pinayagan magbenta. Tang inayawa. Ha ha ha! Gagi kawawa, may nalalaman pang ra-ra-ra, tas di siya niyaya. Sa sariling lugar, OP, wala man lang booking na tinamo. Yang pagka-champion mo, corny, wag kang assuming tang ina mo. Porket dark horse sa tourney, maangas yung story, wala yan sa narating o nilayo. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Tas Ngayon, ito lang napapansin ko talaga dito, no? Pag round ni Mot, nakaupo yung mga MC, ayaw nila suportahan. Siyempre, makaka-apekto yan sa crowd na parang... Siyempre, malaking bagay din na makikita mo yung idol mo na nagre-react kahit papano. Parang suporta sa parehas. Kasi yun nga, nakaupo sila. Tulad yung mga kanina nagre-react, no? Malaking bagay din yan. Kahit na hindi nila tropa, mag-react tayo sa malalakas. Magaganda naman sulat ni Mot, eh. Ito, nakaupo sila sa maestro. Sila Cringe. Yan, nakaupo silang lahat. Pero maraming magagandang linya si Mot na siguro nga dahil naging maganda yung strategy ni J Black na tangina eh. Ikaw pala yung baboy sa amin eh. Tangina, pinagtawanan mo kami eh. Parang ganun. Pero hindi, best crowd pa rin sa akin talaga Cebu. pinatatu pa sa balat yung samahan nila, aba. Tignan mo, imbis na nakikinig, nakakwentuhan yung tatlo sa gilid. Oy, appreciate nyo nga yung kapwa nyo MC. Para kang nag-aksaya.
Isipin mo yon, kampyon pa ng Luzon, inimbita at pinababa. Ngayon paano ka uubra? Kung sa sarili niyong ganap di ka man lang inabala, hindi ka pa nakadama. Yung mga kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Asa ka, asan ka, asa ka, umasa ka. Damn. Pero baka nga abala, kasi may bagong pauso to si J Black. Pansin nyo ba? Wala na yung pang-hoodlum niya na get up. Kala mo, laki ng pinagbago nung natuto magpa-haircut. Yung karakter ni Gago, biglang naging good boy na na-airpat. Pero bilang kapo-ama, talaga namang nakakatuwa. Kadalasan sa battle, yung anak ina-angle, dama mo yung pag-aaruga. Nak, pag napanood mo to, sana proud ka sa akin. At ang mas nakakaluha, a few moments later, bigla mong i-connect sa bars na nagsasabu ka. O, di ba? Ina-angle niya, nagsasabu siya. Ang galing mo, brother! Ang talinong father! Pangarap niya yata sa maliit niya na supling, lumaking supplier. Oh. Nagmumukha tuloy walang kwenta yung mga banat ni Mot dahil yun nga, hindi siya binibigyan ng reaction. Although pagaganda naman talaga yung mga sulat ni Mot, malakas. Kaya siguro feeling din ni Mot nung araw na to, talo ko, tangina kasi di ganun kalakas sulat ko. Malakas. Maganda lang talaga yung naging strategy ni J Black, feeling ko. Nakunin yung loob ng crowd. Pero seryoso, joking aside. Paano pag yung anak mo nag-mature na sa life? Bigla ang magtanong sa mahal mo na wife, Ma, tatay ko pala si J Black, ba't ang lakas niya mag-whites? O ngayon, J Black Whites. tumitig ka. Di naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang committed ka. Hindi yung mas committed ka. Mag-ingat sa bawat sasabihin, baka pati mali, manahin. Responsibilidad sa pag-iisip ang mahigpit aralin. Kung sa edad lang susumahin, nakahihigit ka sa atin. Pero Father Time is undefeated, mas makinig ka sa akin. Kaya bago ko matapos, Wala talaga. Hindi ko ang laki din ng impact. Feeling ko malaki naging impact o hindi ko alam eh. Kasi sa ilang beses naming tumungtong diyan sa sa Cebu, sa flip top. Appreciate nila lahat. Sobra. Kahit nga mababaw, malalim, appreciate nila yan kahit ang kalaban pa ay yung hindi taga doon. Ngayon, feeling ko nakapekto talaga yung round 1 na inaanggulo ni J Black, pero hindi dapat ganoon eh. Tuloy natin. i-recap natin tong round 2 para sa plot ng story mo. Bilang champ, hindi ka icon at sa pagiging ama ang phony mo. Yung dalawang angle umaayon sa nagets mo yung logic bro. Talagang hindi ka irerespeto bilang champion kung di mo nga ma-handle ng maayos yung trophy mo. Lakas nun. Champion trophy yung anak. Lakas nun. Oh my God. Gusto ko talagang isipin na nakaapekto yung naging strategy ni J Black sa round 1 na tangina, ito yung papayag ba kayo na ito yung kinikayin ko tayo na ito, di ba? Parang yung naging ego ng crowd. Pero hindi, marami naman na marami na gumagamit niyan sa Cebu, yung kinikayin ko yung kahit nga ako, ginamit ko rin yung laban namin ni Tweng, hindi, tama, naglaban kami ni Tweng doon. Kahit naman yung ibang Bisaya din nagaganyan din nangingayin ko din di ba? Pero ini-enjoy. Ayun, shoutout muna tayo. Shoutout sa girlfriend ko, Tito Shernan, kay Zarina de la Cruz ng Santol, Balagtas. Salamat. God bless. Pa-shoutout, Chito. Oy, Chito nga pala, ng Batang Quiapo. Anak naman Tinuba, Not from Naga Bicol. Oy, mga kababayan. DYD, next reaction video mo, Chito, yung battle list Lock 1 versus Plaradel. Haha, para maging mas malinaw nangyari. Ay, oo, sige. Maganda yan kasi kami nandun nagsisigawan kami. Nagawa ko na reaction video yan at ikukwento ko rin sa inyo yung backstory nyon. Basta matatawa kayo. Pa-shoutout Tito Shernan kay Eliza Regalado ng Bristol, Cavite. Pa-shoutout ulit Tito Shernan, Boss T Promanda. Request ulit M-Site versus Marshall B. Another history. Okay. Pa-shoutout po Tito Shernan Cal Serrano sa nanonood lagi tuwing trabaho dito sa Tunasan, Muntinlupa. Oy, kababayan kayo sa Muntinlupa. Shoutout. Ayoko magpa-shoutout, Tito Shernan. Request Looney versus Badang. Reaction video, please. Okay, sige. Thank you. Gagawa natin yan. Round 3.
Pero para sa akin round 1, slight edge mo, J Black. Pero nanghihinayang talaga ako sa mga malalakas na bara na hindi nabibigyan ng palakpak. Kasi kahit mga kapwa MC hindi na suportahan o ma-appreciate man lang si Mot. Pero para sa akin, slight edge pa rin. Maganda yung angulo, J Black. Slight edge, J Black ako 1 and 2. Tuloy natin. Round 3. Round 3, J Black, let's go! Tangina mo, nauubusan ka na ba? Ha? Wala na ba? Ha? Tanginang to? Pag ito nanalo pa, putang ina nyo. Oh, usapang anak. Sige, ganahan ka. Napanood nyo yung Fast Money Round niya sa Family Feud? Sabi ni Ding Dong, handa na ba kayo sa makapigil hininga na Fast Money Round? 20 seconds on the clock, please. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito ay blank years old na. Go. Nice one. Nice one. Galing, galing. 5 years old? My God, 5 years old? Medyo bata-bata pa yan, pare ko. Habang si tatay nasa Family Feud, nagfi-feeling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, Macaulay, home alone. Kasi nga daw siya yung batang trumabaho ng 1 taon. Kaya yung anak niyang 5 taon, dapat may trabaho na ngayon. Pero hindi. Subconscious niya yon na lumitaw dala ng pagkakataon. Kasi kung susumahin yung mga chong, 2017, 2024, 5 taon na siyang kampyon. At yung anak na yon, personifikasyon ng pagiging irresponsableng MC mo at daddy. Flip-top dahilan kung ba't ka umani. Fans dumami. Pero nagawa mo pa rin iwanan yung 5 taong nagpabago ng buhay mo para lamang sa fast money. 2017, 2024, 5 taon ng kampiyon. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Parang 8 years yun. Hindi, kung 2017. Kasi pag nag-17 ka nagsimula, ang 1 taon mo ay 18. So, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 years. Medyo mali yata ng bilang dun si J Black. Fast money! TF! Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to. Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% lakas. Kinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Sixth Street nakalagay. Yeah. Para sa fantasy ng mga nag-aantay. Para lang masabing sa pinagdamot ni Enigma na match-up sila nagbigay. Kaso nawala ng tiwala investors mo, bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. ROI, royalty, TF, mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Real talk. Real talk, real talk. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Enigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran? Sa totoo lang, maraming match-up na hininog ang flip-top si Enigma na dito na natin napapanood. May mga nagsasabi na posibleng malabo na mangyari dahil sa ganito. Hindi, pwedeng mangyari yon. Kaso yun nga, maraming match-up na ilang taong hininog ni Enigma at dito natin napapanood ngayon sa bagong liga. Gubatanan, nasa PSP. Ahon 10! Di ba sinet kayo ni Sak Maestro? O ba't umatras ka sa laban? Sinungaling na, o ba't umatras ka sa laban? Tingin mo wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan? Sumali ka sa PSP kasi walang record na nasa pamantayan? O baka peke ka lang talaga kaya wala ka nang dapat patunayan?
Peke, Si Sixth patunay. Threat, malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos, automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo nalang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Ang ina. Si Sixth Threat pa talaga yung gumedli? Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya! Ang tinutukoy niya si Pistol. Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman makikita ang tunay kong lakas kung si Enigma hindi nagtiwala sa akin. Damn! Grabe yung pagmamahal ni J Black sa flip top at kay Enigma. Makikita nyo sa battle na to. Si Pibos nagbigay ng sasakyan. Kay Enigma galing yung gasolina. Damn! Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Enigma galing yung bumbilya. Damn! Binibilhan ka niya ng sapatos ka mo. Si Enigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. Ina. Grabe. Pag sigurado na yung tsansa na manalo, dun lang siya lumalaban. Bilang kampyon, hindi lang brand mo ang dapat mong inaalagaan. Undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Oh my God! Oh my God, ang laki nun. Ang laki nun. Ang laki nun, ha? Ang laki nun. Body bag! Ang laki nung nasa audience. Ang laki nun. Ayun, ang laki, oh. Body bag, man! Yes, parang bag Sa talaga. pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Ang gandang anggulo nun, ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Kasi undefeated nga siya. Ako mahirap na, para sa akin, mahirap na obligasyon talaga yung undefeated, ah. Kasi baka sa sarili mo, parang tangina, hindi ako pwedeng matalo. Pressure yan eh. Mas masarap patalo, mas masarap magkamali dahil ang pagkakamali ay isang lesson sa mundo. Ang pagkatalo ay isang dagdag aral na magpapalakas sa'yo. Pero ano magagawa natin kung undefeated nga siya at magaling siya, di ba? Pero yun, hindi, para sa akin, mas maganda yung hindi ka undefeated para wala kang pressure. Eh wala, tayo magagawa, undefeated. Tumatanggi sa laban to kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, men. Consistent ba talaga yung performance mo? O sadyang wala lang ding improvement? Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Patunay ngang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyan kaso. Lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo. Ang lakas ng J-Black. Grabe. Ang lakas. Round 3! Round 3, mo! Round 3, pakinggan natin kay Mot. Sa pagkakataon to, hindi na rin tumayo sila Sak Maestro. Feeling ko pagod na rin kasi parang dulo yata to. Pero at least nagbigay suporta sila sa 1 and 2. Nagpakita sila ng suporta. No? Pero pagod na. Hindi na sila tumayo. Nakakapagod din kayang tumayo. Tapos sila Balaki doon. Nakaupo lang doon. Siguro dahil ilang oras na rin yun eh. Pero props sa crowd. Diba? Nagtitiis yung mga yan. Grabe yan. Let's go! Di daw totoo na hindi tumanggi sa akin si Sixth Threat. Kita nyo namang galit to. O sige, Boss Pib, susunod na event, iset mo. Congrats sa huli mong laban. Ang lakas mo nung ahon. Angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon. Nahulaan mo mga banat, advance yung sulat mo, idol. Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Oo, yung pistol, di tumama yung mga setup na ruin. Galing ba naman sa sunod-sunod na laban, daming ganap at tungkulin.
Nung sa Batang Quiapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalo't galing sa shooting. Oh. Ang lakas nun, tangina. Ubus na yung bala, pistolero, galing sa shooting, taping, Batang Quiapo. Oh my God. Pero ikaw yung gumamit ng drama. Kesyo busy sa anak, busy sa asawa, tas sumusulat na aba. Pinagugulan talaga. Yung akala nyong nagpapakamagulang, nang gugulang na pala. Sabay banat ng, hindi ako malakas, walang istilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sus. Mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at flaws. Pues baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Oho! Palakpakan. Damn! Lakas nun! Yun, ayun, na-appreciate nila sa... Yan, props. Nakatayo na rin pala sila. Kasi last round na to eh. Yan, sign of respect. Thank you. Bigyan niyo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Dame, imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove ng kahinaan mo, aneng. Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure, yan ang sumasalamin. Inuunahan mo lang yung sakit, halatang takot ka magpagaling. Damn! Pero ang mas malala, inakusahan niya yung 3GS na nagmamanipula ng laban. Kesyo nabubulungan yung mga judges o sila-sila lang din naghihiyawan. Samantalang, nung isabuhay ran mo nung quarantine, di ba puro 3GS lang din mga huradong nakasalang? Damn. Eh di parang siniwalat mo lang din yung dayaan na ikaw mismo nakinabang. Sa'yo na mismo nang galing. Suplado mga uprising, 3GS lang namamansin. Oh, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo makakapag-testify. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines, pero nang betray si Bay. Anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire. Wala akong pakialam sa anggulong 3GS, deny, testify. Na-appreciate ko yung multis at setup ni Mot. Grabe, lakas nun. Friendly fight, testify, deny, tangina. Lakas nun. Sayang. Maganda yun kung nabigyan ng tamang appreciation ng crowd. Ano, Snitch, masarap ba yung palakpak? Well, that's business. Talagang makukuha mo yung ingay kapag may chismes. Napasigaw mo tagahanga, but not speechless kasi desperado na sumikat, nagpaka-star witness. Kung usapan ay weakness, kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang ng katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpaagrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang ako... Lakas! Thank you guys. Habang ako, Ang lakas nun. Thank you, guys. nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Kung ganon, bahala nang mainip yung mga puro antay. Isa pa rin to sa mga pauuwiin kung lumulupaypay. Pinakita ko lang din na malabo tong pumantay. Kalaban lang nababasa mo ako, pati sumusubaybay. Damn. At last, yung pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silid-aklatan. Round 3, malakas pa rin yung J-Block. Hindi nagbago mula round 1, round 2, round 3. Pero mas marami talagang magagandang multi-setup, punchline, bars para sa akin. Slight edge, bibigay ko to kay Mot. 1 and 2, J-Block ako dito. Pero shoutout muna tayo. Syempre, shoutout naman mga tambay dito sa Block 48 Longos, Malamon, Tito Shernan. Kapitbahay namin dati yung si Lipram, alias Undo, nung hindi pa siya babaero. Sana mo mapansin Tito Shernan, the Bilat Eater ng Muntinlupa. Oy! Ikaw Bilat Eater! Oo, kapala kinukomment ko nga pala ka ng 6th Street yun. Yan yung mga biroan namin nila 6th Street, nila Sak Maestro. Kukomment ako sa kanila, Bilat Hunter, Bilat Eater. Pa-shoutout kay Charlie Pantinio ng Davao City po. Okay. Nababasa niya siguro yung comment ko. More power and God bless po palagi sa iyo. Shoutout sa inyo mga taga Davao. Pa-shoutout Kuya Shernan Daniel Bernil po from Davao City. Shoutout sa inyo mga taga Davao.
props pa rin at bilib na bilib talaga ako sa disiplina nyo. Ay, nako. The best. Ang galing nung namumuno talaga sa inyo. Tito Sherna, pwede ba maging battle MC ka kahit walang sariling kanta pero marunong sumulat pang battle rap? Watching from Maldives. Pa-shoutout po asawa ko sa Antipolo kay Evelyn Hipolo. Oo naman, alam nyo, maraming, ang battle rap ay parte lang ng rap. Na ang rap ay parte lang ng hip-hop. Alam nyo, maraming nagbabattle na hindi naman talaga hip-hop. Hindi gumagawa ng kanta. Pero magaling sa battle. Walang problema. Basta kaya mo. Okay? Pa-shoutout po Christian Paul Pagiyo from Pilar, Bataan. May iba naman po, pa-request reaction naman po, Delo versus Target, okay? Pero feeling ko, ang susunod kong gagawin, Plaridel versus Lakwan. Yun, kasi feeling ko, matatawa kayo sa side story nun. Tito, yung mga battle din po sana sa pulo para mas ma-highlight yung mga ginto sa underground. Lalo na yung mga laban ni King Mark III. Seryoso ba talaga kayo? Yun, tuloy natin kasi alam ko ito yung nabito. Pakinggan natin kung paano nabito ni ano to, ni Pibus. Judges! Lalagasan sa patalasan. Babagsakan na pataasan. Sa totoo lang, mahirap i-judge to. Pwedeng Mot, pwedeng J-Block to. Depende na lang sa panglasa ng mga hurado. Ako kasi 1 in 2 slight edge lumamang si J-Block, sa round 3 slight edge Mot, at hindi naman kumbaga points by points, hindi yung edge na nakuha ni Mot sa round 3 hindi nun natapatan yung lamang sa 1 and 2. Kaya para sa akin J-Block 1 and 2. Pakinggan natin yung bito. Saan na ba yun? Forward ko sa bito tayo. Ito na tayo, ito na. Ito na yun, ito na, yung i-announce Pasensya kayo, napatagal yung judging nila at kinonfirm ko yung mga boto talaga nila. Ang boto ng hurado na mag-a-advance sa second round para sa matira mayaman. Tinuturo ni Mot si J-Block kasi feeling niya J-Block yung kasi nga hindi siya nakakuha ng malaking crowd reaction at malakas naman talaga yung kay J-Block. 3, 2, magingay para kay Mot! Sa akin, ikaw panalo doon. Bubulong si Pibo sa akin, ikaw panalo doon. Si Mot, hindi, parang sa feeling din ni Mot, si J-Block yung nanalo kaya ganun din siya mag-react kasi wala nga siyang nakuwang reaction sa crowd. Pero, eto nga either way, pwedeng kahit sino manalo dito, depende sa panlasa ng tao. Pero sana pinakinggan natin yung judging kasi patapos no, 'di ba dapat may judging 'yan. Dapat pinakinggan natin yung judging. Kahit na nagbito si Pibos at pinakinggan natin yung judging kasi kinuha mo silang judge 'di ba? Ito naman si Badang. Imbis na ipaubaya mo sa mga hurado yan, isa ka pa sa gumagatong ng ganyan. Loko ka. Yung ganyang reaction ni J-Block, yung tangina bahala kayo dyan. Nasa adrenaline pa siya Nandun pa siya sa battle mode Kaya hindi nyo pwedeng sabing iyakin ng puta. Nandun pa siya sa battle mode Nasa circle pa siya. Na nandito pa ako sa part na to. Pero after niya, maniwala kayo sa akin. Ano yan? Si Jomar ulit yan. Si J-Block pa kasi yung nasa stage. Umalis na si J-Block. Umalis na. People power tawag dyan. Nagkakaisa sila kasi feeling nila si J-Block talaga yung nanalo. At
At ang laki talaga Sige, nun. kahit wala si J Black dito. Kasi ako talaga, kaya tumagal yung judging, tinignan ko yung, ako personally, J Black talaga ako dun eh. Totoo talaga. Eto si Mot, kapatid ko to, kapatid ko. Pero first time ever, nababaguhin ko personally, ako na lang yung magja-judge na ang nanalo si J Black. Okay? Alam nyo, maling-mali ito eh. Maling-mali yun. Maling-mali itong ginawa ni Pibos. Okay, ako lang yung magja-judge sa... Kasi marunong naman ako talaga manood ng battle eh. Marunong naman ako magurado eh. So, ang boto, babaguhin ko, ang panalo si J Black! Maling-mali yun. Disrespect yun sa mga hurado. Unang-una, sabihin natin, parang sa basketball. Ikaw yung commissioner. Marunong ka naman manood ng basketball eh. Marunong ka naman tumingin ng foul eh. So, ano pang silbi ng referee? Ba't ka pa kumuha ng referee? Di ba? Kung ikaw lang din pala magdidesisyon, dapat, kumbaga sa basketball, sige, mag-basketball kayo dyan. Ako magsasabi kung foul. 'Di ba? Kaya nga, kumbaga sa basketball, kaya nga may referee para pumagitna at magsabi nung mali, tama, magdesisyon sa mga bagay na alam nung referee. Ganon din sa mga hurado. Meron silang mga bagay na nakita na ipinanalo ni Mot. 3-2, sobrang dikit niyan eh. Kaya dapat pinakinggan natin yung side ng mga judges kasi disrespect sa kanila to, parang pinalabas mo ng tangina, ang tatanga nyo. Ang tatanga ng mga huradong to. 'Di ba? Ang alam ko binabayaran yung mga hurado diyan eh. So ikaw pagka ganyan, ikaw lang pala may karapatang magpasya. Dahil commissioner ka, which is mali yun. Disrespect naman yun sa iba. Trabaho ng mga rapper din yan eh, yung mga hurado eh. Matagal na nilang ginagawa yan eh. Although, sinasabi nga ni Pibos, nanonood siya, marunong din siyang mag-judge. Walang silbi pala itong mga hurado. Kasi parang hindi sila marunong magtrabaho. Ako na nga, parang ganun. Naapektuhan siya sa sinasabi ng tao. Although, para sa akin, J Black talaga yun. Pero, dapat hinayaan niya kung ano yung pasya ng hurado. Diba? Na ano siya, nanibago siguro siya sa sigaw ng tao. Anyway, ayun, para sa akin, J Black ako doon, mga tol. J Black, 1 and 2. Lamang ng konti si Mot sa dulo, pero hindi yun natapatan yung lamang ni J Black sa 1 and 2. Kaya, ayun, maraming salamat sa inyong lahat. At sana na-enjoy nyo yun. Kita-kits tayo sa susunod. Mag-comment lang kayo. Mag-reply kayo dun sa comment ko. Kung gusto nyo magpa-shoutout, lagyan nyo ng pangalan. At syempre, comment nyo pa kung sino yung... gusto nyo gawa natin reaction video. At, yun, Plaridel versus J Black, gagawin ko yan. Maganda yan.